Isa pong magandang hapon sa bawat isa po sa inyo at welcome po sa ating Tagalog Worship Service. Kung meron man pong bumibisita sa atin sa unang pagkakataon o kaya nakadalaw na ng ilang ulit, ay magandang hapon din po at malugod po namin kayong tinatanggap dito sa GFC. Kung may nais po kayong malaman at itanong tungkol sa lokal na iglesyang ito, ay huwag pong mag-atubiling lumapit sa ating reception area. Sa tabi lamang po ng ating pintuan at kausapin po ang ating mga miyembro at admin team pagkatapos po ng service na ito. At kami po ay nagagalak na makasama at makita kayong lahat sa hapon na ito. At nagagalak po kami na makasama kayong manalangin, umawit ng mga papuri, mag-fellowship, at mamaya nga po ay mapapakinggan din natin ang salita ng Diyos na ipangangaral sa atin. Ang ating nga pong mangangaral sa araw na ito ay walang iba kundi si Brother JC Del Mundo at kanya pong isisiwalat isa-isa ang bawat bahagi ng banal na salita. At ituturo sa atin ang tungkol sa motibasyon ng ministeryo ng Ebanghelyo gaya ng ipinakita ni Pablo sa kanyang unang liham para sa mga taga-Korinto, Kabanata 9, mga talata 15 hanggang 23. At inaaniyahan po namin kayo na ihanda ang inyong mga puso at tayo po'y humarap sa ating makapangyarihang Diyos na humihikayat sa kanyang mga nilikha sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig at makapangyarihang mga gawa. At inatasan tayong ibahagi sa lahat ang kanyang mga kamanghamanghang gawa. At ang kanyang salita, ang siyang bumubuhay at nagpapanibago sa atin. Binanggit nga niya mula sa aklat ng Isaias, Kabanata 55, mga talata 10 hanggang 11. Ang ulan at yelo na bumabagsak mula sa langit ay hindi na nagbabalik, kundi dinidilig nito ang lupa. Kaya lumalago ang mga halaman at namumunga at nagbibigay ng butil na panghasik at tinapay upang maging pagkain. Gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Kung kaya inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo at sabay-sabay nating awitin ang That Was a Wonder Working Word. That was a wonder-working word, which through the vast creation raised angels attendant on their Lord, admire the plan and song His praise. From what a dark and shapeless mass, all nature sprang at His command. Let there be light, and light there was, and sun and stars and sea and land. Thus the new forming of the soul the power of God displayed, as when He formed the mighty whole, and kindled darkness into day. Though self-destroyed, O Lord, we are, yet let us feel what Thou canst do. Thy word the ruin can repair, and all our hearts create anew.
ating pong kaligtasan at ang awa na tinanggap natin mula sa Diyos ay umaakay sa atin na harapin ang Ebanghelyo ng may debosyon. Batid natin na iniligtas niya tayo at siya ang kailangan natin at ng buong mundo. Sabi nga sa unang Pedro, Kabanata 1, mga talata 3 hanggang 5, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng buhay isang buhay na pag-asa, na nagmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan, at di kukupas na ihinanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panganahon. Ipagmalaki natin ang awa ni Kristo at ating awitin ang Jesus, Your Mercy. Jesus, your mercy is all my plea. I have no defense, my guilt runs too deep. The best of my works pierce your hands and your feet. Jesus, your mercy is all my plea. Jesus, your mercy is all my boast. The goodness I claim, the grounds of my hope. Whatever I lack, it's still what I need most. Jesus, your mercy is all my boast. Praise the King who bore my sin, took my place when I stood condemned. Oh, how good you've always been to me. I will sing of your mercy. Jesus, your mercy is all my rest. When fears weigh me down, when enemies press, a comfort I cling to in life and in death. Jesus, your mercy is all my rest. Praise the King who bore my sin, took my place when I stood condemned. Oh, how good you've always been to me. I will sing of your mercy. Jesus, your mercy is all my joy. Forever I lift my heart and my voice to sing of a treasure no power can destroy. Jesus, your mercy is all my joy. Praise the King who bore my sin, took my place when I stood condemned. Oh, how good you've always been to me. I will sing, praise the King who bore my sin, took my place when I stood condemned.
Marcos 16, mga talata 15 hanggang 16. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng mga tao. Ang sino mang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan." Ito po ang ating dakilang komisyon, at dahil sa ating sariling kaligtasang tinamo mula kay Kristo, binabahagi natin sa mundo na si Jesus ang nagliligtas. Atin pong sama-samang awitin ang "Narinig ko ang sigaw." Narinig ko ang sigaw, siya ay nagliligtas. Pangalat sa lahat, siya ay nagliligtas. Sa lahat ng tinapan, ang balita'y itanghal. Humayo't ipangaral, siya ay nagliligtas. Ating ipangalita, siya ay nagliligtas. Sa mga nagkasala, siya ay nagliligtas. Lahat ng kapuluan, umawit at magdiwang. Kalaya ay kakamtan, siya ay nagliligtas. Awitin sa labanan, siya ay nagliligtas. Buhay niya'y inilaan, siya ay nagliligtas. Puso'y may naninimdim, kaligtas ay awitin. Libing ay dadaigin, siya ay nagliligtas. Ating ipagsigawan, siya ay nagliligtas. Tayo'y magsipagdiwang, siya ay nagliligtas. Ganap na kaligtasan at walang kabayaran. Tagumpay ay awitin, siya ay nagliligtas. Manatili po tayo nakatayo para sa pagbasa ng banal na salita. Jeremias, Kabanata 20, talata 7 hanggang 9. Yahweh, ako'y iyong hinikayat at naniwala naman ako. Higit kang malakas kaysa sa akin, kaya ikaw ay nagwagi. Pinagkatuwaan ako ng lahat at maghapon nila akong pinagtatawanan. Tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng
Karahasan, pagkawasak, pinagtatawanan nila ako at hinahamak, sapagkat ipinapahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sabihin kong kalilimutan ko na si Yahweh at hindi na ako magsasalita para sa kanyang pangalan, para namang apoy na naglalagablab sa aking kalooban ang iyong mga salita, apoy na nakakulong sa aking mga buto. Sinikap kong tiisin ito, ngunit hindi ko na kayang pigilan pa. Maaari na po tayong maupo para sa panalangin. Tayo po ay magdasal. Dakilang Ama, kami ay nagtitipon ngayong araw upang sambahin ka. Ikaw ay dakila at ginagabayan niyo po kami araw-araw. Hinihiling po namin ang iyong biyaya sa aming pagsamba ngayong araw. Gabayan niyo po ako sa pangangaral ng iyong salita. Buksan mo ang aming mga puso at siyasatin mo kami kung mayroong kasalanan sa amin. Mangyaring patuloy mong pagpalain ang iyong simbahan at pagpalain ang aming mga elders na iyong binigay para mamuno at magpastol sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Good afternoon. Bago po tayo mag-start, gusto po basahin po natin ang passage natin for today. So can I ask everyone na tumayo? And then basahin po natin ang 1 Corinthians 9:15 to 23. Ang babasahin ko pong version ay galing sa Magandang Balita Bible. Starting from verse 15. Ngunit hindi ko ginamit ang alinman sa mga karapatang ito at hindi ko kayo sinusulatan ngayon upang hingan ng tulong. Mas iibigin ko pang mamatay kaysa mawala sa akin ang bagay na ipagmamalaki ko. Hindi ngayon nangangaral ako ng magandang balita ay maaari na akong magmalaki, sapagkat yan ang tungkuling inaatang sa akin. Sumpain ako kung hindi ko ipangaral ang magandang balita. Kung ginagawa ko ito ng kusang loob, ako ay may maasahang kabayaran. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkuling pinagkatiwala sa akin ng Diyos. Ano ngayon ang aking kabayaran? Ang maipangaral ko ng walang bayad ang magandang balita at ang hindi ko paggamit ng karapatang nauukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin ninuman, ngunit nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y namuhay tulad ng isang Hudyo upang mahikayat ko sila. Kahit hindi ako saklaw ng kautusan, nagpailalim ako rito alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan upang mailapit ko sila sa Diyos. Sa piling naman ng mga hentil na hindi saklaw sa kautusan, ako'y naging parang hentil upang sila'y mahikayat ko rin. Subalit hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos, sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Sa piling ng mga mahina, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Praise the Lord for His word. Please be seated. Okay, good afternoon. Kung sinusundan niyo po ang series natin sa mga nakaraang talata, na pag-aralan po natin ang tungkol sa pagtatakwil ng ating mga karapatan bilang Kristiyano. From chapter 7, na tungkol sa pagpapakasal, kung natatandaan niyo, I think si Brother Joshua pa nga ata yun eh. Naalala ko kasi yung diin niya sa mga single. Hanggang sa chapter 8, na tungkol naman sa
pagkakain ng karneng inaalay sa mga idolo. Tapos mula naman po last week, nung sinimula ni Pastor Pedro ang chapter 9, ginagamit po ni Apostol Pablo ang kanyang sarili bilang isang ehemplo ng pagtatakwil ng karapatan. Sa issue naman po ng karapatan ng isang ministeryo na makatanggap ng sahod para sa kanyang trabaho. So, last week, pinag-usapan niya ang mga dahilan kung bakit siya ay may karapatang makatanggap ng sahod or financial na suporta. Ngayon naman po ay ipapaliwanag ni Apostol Pablo kung bakit niya ito bibitawan. Tapos next week naman po kay Brother Josh ulit, yung huling part nito, kung anong klase namang dedikasyon ang kailangan para talikuran ang ating mga karapatan. Ngayon, bago po natin ito simulan, importanteng ma-realize natin na yung topic po na ito ay kumukontra sa kultura ng mundo ngayon. Ngayon, kahit saan ka pumunta, ay pinag-uusapan ang iba't ibang karapatan ng tao, hindi po ba? Kung ano ang nararapat sa akin, kung ano ang mga obligasyon ng ibang tao sa akin, my rights. No? Ngunit, ang pagiging Kristiyano ay palaging salungat sa pag-iisip ng makasalanang mundo. Kailangan palaging handa ang bawat Kristiyano na isantabi ang mga karapatan at kalayaan natin. Ngunit bakit? Para saan? Ano po ang konteksto ni Pablo dito? Ngayon, bibigyan po tayo ni Apostol Pablo ng 2 dahilan kung bakit tatanggihan ang ating mga karapatan. Number 1, upang makamit ang wagas na kagalakan. Sabi po ulit sa verse 15, ngunit hindi ko ginamit ang alinman sa mga karapatang ito. No? Anong karapatan? Yung sinabi po natin, ang karapatang makatanggap ng sahod or financial support. Diba? Sa hinaharap, no, kapag may kusang nagpadala kay Pablo ng suporta, hindi niya naman po ito tinatanggihan. No? Hindi naman sa ganon. Ngunit hindi niya din ito hinihingi o inoobligado sa mga simbahang itinatayo niya. Tapos, sa susunod na part ng verse, kaagad niya sinagot ang alam niyang sasabihin ng mga kaaway niya. Sabi sa second half ng verse 15, at hindi ko kayo sinusulatan ngayon upang hingan ng tulong. Ang ibig sabihin, hindi po nagpapasimple o nagpaparamdam si Pablo. Ay, wag na. Hindi, wag niyo na ako bayaran. Okay lang, okay lang. Hindi katulad natin na pasimple or pa-humble. Talagang sincere si Paul. At sinamahan pa niya ito ng isang expression para madiin niya ang punto niya. Sabi, mas iibigin ko pang mamatay kaysa mawala sa akin ang bagay na maipagmamalaki ko. Mas iibigin ko pang mamatay. Grabe naman, Paul. Ang dramatic mo naman. Exage. Actually, ito ay pangkaraniwang expression noon para magpakita ng matinding emosyon. No? It's a common expression. At pag sinabi naman po ni Pablo, na ang bagay na maipagmamalaki ko, ano to? Hindi po ba kasalanan ang pagyayabang at pagmamalaki? Intindihin po natin. Ang salita na ginamit para sa pagmamalaki sa Griego ay kaukema, na ang ibig sabihin nito ay ang pinanggagalingan ng katuwaan, kaligayahan o kagalakan. The source of rejoicing. Nagagamit ang salitang ito both sa mabutit masasamang paraan sa Bible. For example, ang masamang paggamit, 1 Corinthians 5:6, hindi kayo dapat magmalaki. Hindi ba ninyo alam ang kasabihang napapaalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa? So bad, no? Tapos ang mabuting paggamit ng salitang pagmamalaki is in 2 Corinthians 1:14 kung saan sinabi din ni Pablo, ngunit umaasa akong maunawaan din ninyo kami
upang sa araw ng ating Panginoong Hesus ay maipagmalaki ninyo kami kung paano maipagmamalaki namin kayo. So, no, neutral term po ang pagmamalaki. No, the source ng rejoicing can be good and the source ng rejoicing can be bad. Hindi po sinasabi ni Pablo na mayabang siya. Ngayon, mayroon na kasing mga nagki-question kay Pablo tungkol sa motibo niya na may motibo siyang kumita sa pagmiministeryo. Sapagkat, dati pa man, katulad ngayon, ay madaling yumaman ang isang ministro sa pag-aabuso ng tiwala ng mga Kristiyano. Sabi nga ng tatay ko na ang tatlong pinaka-nakakapagyaman na propesyon ay ang pagiging drug lord, or gambling lord, or praise the Lord. Katawa pero sadly, it's true. You can abuse ministry to get rich. Gusto ni Pablo na maiwasan ang kahit anong posibilidad na mapagbintangan siya nito. Okay, naintindihan po natin? Kaya ano nga po ang ikinagagalak niya na ayaw niyang mawala? What's he talking about? Anong tinutukoy niya? Una, sinasabi niya kung saan hindi nanggagaling ang kanyang galak. Sabi sa verse 16, hindi ngayon nangangaral ako ng magandang balita ay maaari na akong magmalaki. No? Kapag ikaw po ay nagsuserve sa ministry, madaling maging mayabang. Kapag ikaw ay nasa pwesto ng pagmiministeryo. No? Kasi siyempre, spiritual ang trabaho mo. At siyempre, nirerespeto ka ng mga tao. No, at saka sinasacrifice mo yung personal life mo for God. Ngunit sinasabi ni Pablo na wala siyang maipagmamalaki sa pagmiministeryo. Isa po ba itong pagkukunwaring pagpapakumbaba lamang? Hindi po. Sincere si Pablo. Sabi niya, sapagkat iyan ay tungkuling inaatang sa akin. No? Anong ibig sabihin nun? Sa English, stewardship. Assignment. May assignment si God kay Paul. No? Now, sa isang banda, lahat naman po ng ministeryo ay may calling mula sa Diyos. Hindi po ba? Ang conviction na ibahagi ang magandang balita sa lahat ng naliligaw sa kasalanan. Ngunit sa kabila naman pong banda, meron ding particular na pinagdaanan si Apostol Pablo mismo saan? Sa road to Damascus or Damasco. Nung siya pa ay mamamatay Kristiyano, anong nangyari? Binulag siya ng Diyos at kinausap ni Jesucristo mula sa langit. Sabi sa Manggagawa 26:16, sabi ni Jesus sa kanya, take note pagkatapos na po ito ng death tsaka resurrection ni Jesus, no? Nag-ascend na si Jesus. Ngunit kinausap siya, tumayo ka, Pablo. Nagpakita ako sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipapakita ko pa sa iyo. Dahil po sa experience na ito, napakaliwanag at napakatotoo ang pangangailangan na magministro si Pablo. Literal po siyang tinawag ng Diyos. So, hindi lang paghahambog or fake humility, yung sinasabi niyang wala akong credit. Talagang ininterrupt ni God yung buhay niya. Naintindihan po natin so far? Sumpain ako, sabi niya, kung hindi ko ipangaral ang magandang balita. No? Hindi sa makakapagyabang siya kapag sumunod siya, kundi na may kahinatnan kung hindi siya sumunod. No? Mas malala ang parusa sa mga ministro na hindi sumusunod sa utos ng Diyos dahil mas marami silang alam tungkol sa katotohanan. Kaya sinabi sa Santiago 3 verse 1, mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Alam po ito ni Pablo.
Katulad po ito ng sa talinghaga tungkol sa 3 alipin or the parable of the talents, na kung saan sinabi ng amo sa tamad na alipin sa Mateo 25:30, sabi niya, itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong yan. Do'y mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Kaya po't inuulit ni Pablo sa verse 17, kung ginagawa ko ito, yung pagmiministeryo, ng kusang loob, ako ay may maaasahang kabayaran. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkuling ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. Hindi po niya ibig sabihin na pinilit siya ng Diyos sa ayaw niya. Kundi ang point niya lang po ay na kung galing sa kanya yung kaloobang magministro, sa kanya mapupunta ang karangalan. Ngunit dahil siya ay isinugo lamang ng Diyos, siya'y sumusunod lamang sa kautusan. Sincere ang humility niya. Kaya ano naman talaga, okay, Paul, kung hindi yan yung pinanggagalingan ng joy or kagalakan mo, ano naman talaga ang pinanggagalingan ng iyong tuwa o galak? Sabi sa verse 18, tinanong niya rin, ano ngayon ang aking kabayaran? Maipangaral ko ng walang bayad ang magandang balita. At ang hindi ko paggamit ng karapatang nauukol sa akin bilang tagapangaral. Ang ikinagagalak po ni Pablo ay nakakapagministro siya ng walang bayad. For free. Bakit? Ayaw niya kasing magkaroon ng pagkakataon na masira ang relasyon niya sa mga bagong Kristiyanong hintil. Tandaan niyo po, mga bagong Kristiyano to. Ayaw niya masira ang relasyon niya sa kanila sa paghihingi ng pera sa kanila. Parang, ito yung gospel. Saan ang bayad ko? Okay? These are new baby Christians. Ayaw niya maging burden sa kanila. Nakaya niya itong gawin ay isang pribilehyo para sa kanya. Naintindihan po natin? Kaya niyang mag-serve ng walang bayad. Ito ay kahit nakadanas din siya ng mga panahon ng paghihirap. May sarili siyang business, pero hindi siya palaging maraming ang savings or pera. Kung mag-pause muna tayo ng saglit dito, sinusuri dito sa talatang ito ang motibo ng isang ministro. Ang tuwa at galak ni Pablo ay nanggagaling sa pagbiministeryo ng walang bayad. Ano naman po ang sinasabi nito tungkol sa kanyang puso? Saan nanggagaling yung joy niya? Kasi sa totoo lang po, madali para sa isang taga-ministro ang maging career ang focus ng ministry niya. Career-focused ministry, na makamtan ang matataas na pwesto sa simbahan at kagalang-galang na titulo. Alam nyo naman po, lalo na sa Philippines, obsessed tayo sa mga title. Hindi po ba? Lalo na if you're in ministry, gusto mong, may mga, yung pangalan mo nasa mga certificate, or awards. Madaling magkunwaring maka-Diyos ang motibo mo. Ngunit sa realidad ay marami na po talagang simbahan na nasaktan at nasira dahil sa personal na ambisyon ng isang tao. Okay? We're blessed here in GFC, ha? We're blessed because our elders, by God's grace, are humble. And ipagdasal pa rin natin na i-protect sila kasi wala namang exempted sa temptation. Pero marami na po akong kilala or may kinuwento sa akin na local churches na nasira dahil sa personal ambisyon ng pastor. Okay, madali po talagang matukso ang tayo dito. So hindi din po tayo exempted. Ngunit ang tunay na taga-ministro ng Diyos ay may panindigan na sinasayang niya ang katotohanan at buhay niya kapag hindi siya mangaral ng gospel. Yan yung conviction ng true minister na sayang, ang daming papuntang impyerno, wala akong ginagawa. Katulad ng binasa po natin kanina, sa Jeremias 20 verse 9, sinabi niya,
si Prophet Jeremiah, no, gusto niya na mag-quit sa ministry, sa pagiging prophet, kasi walang nakikinig sa kanya. Wala. No? So even if sobrang depressed na siya, anong sinabi niya sa verse 9? Sabi niya, ngunit kung sabihin kong kalilimutan ko si Yahweh at hindi ako magsasalita para sa kanyang pangalan, para namang apoy na nalagablab sa aking kalooban ang iyong mga salita. Apoy na nakakulong sa aking mga buto. Grabe, matindi, no? Emosyon. Sinikap kong tiisin ito, ngunit hindi ko na kayang pigilin pa. The gospel is a fire in the minister's bones. Hindi niya ma-keep sa sarili. Yun po ang tunay na motivation ng minister. Mahalaga din pong alamin natin na ang sitwasyon ni Pablo ay isang pribilehiyo lamang. Hindi po sinasabi ng Biblia na ang lahat ng mga taga-ministro ay dapat sumikap na magministro ng walang bayad. No? Kakasabi nga lang po niya sa verse 1 to 14 na may karapatan sila makatanggap ng sahod. No? So, wag tayong mag-read between the lines na ini-imply ni Pablo na mas magaling ang ministry ko kasi hindi ako nakakatanggap ng bayad. Hindi niya sinasabi na inferior ang ministry kapag ikaw ay nakatanggap ng bayad. Kakasabi niya lang po na may karapatan sila. Nagbibigay lamang po siya ng ehemplo ng isang pagkakataon na binigay sa kanya na tanggihan ang karapatan niya para sa magandang balita. Hindi isang kautusan. Okay? So, ang daming implikasyon. Grabe, ilang verses pa lang yun. Ang dami ng lesson ng Bible. Ngayon po, ano naman ang pangalawang rason kung bakit tinanggi ni Pablo ang kanyang karapatan? Pangalawa, upang matanggal ang lahat ng mga hadlang. So kung number 1, no, upang makamit ang wagas na kagalakan, ang number 2 is upang matanggal ang lahat ng mga hadlang. Sabi po sa verse 19, malaya ako at di alipin ni numan, ngunit nagpaalipin ako sa lahat. Malaya na nagpaalipin. Yung talaga pong sadyang ginamit ni Pablo ang dalawang salita na talagang opposite kasi may punto siya, no, para ma-emphasize yung point niya. Na kahit malaya siya sa pagdedepende sa iba para sa kanyang pangkabuhayan, sinasabi niya na kusang magpapaalipin siya sa lahat ng klaseng tao. Para saan? Upang makahikayat ako ng mas marami pa sa Panginoon. Para sa pag-iebanghelyo. Dahil nakita nga niya po si Kristo Jesus sa daan, napakalinaw ang kaharian ng Diyos para sa kanya. Kung saan gusto niya mapunta ang lahat ng tao kung pwede. He wants everyone to be in God's kingdom. At kasama dito, no, sa desire niya na makapunta sa langit ang lahat, ang pagsasakripisyo ng kahit anong kailangan para mangyari ito. Kaya't para maliwanagan naman po tayo kung ano ang ibig sabihin niya dito, na magbibigay si Pablo ng 3 ehemplo sa paggawa nito. Hello? Hi. Gising pa ba tayo? Okay. Sorry, interesting kasi ito sa akin eh. So I hope na na-follow natin. Lumang trick ba yun? Hi, hello. Uso pa ba yan? No, so 3 example. At makikita po natin na paulit-ulit niyang babanggitin na ito ay para what? Mahikayat at mailapit niya sila sa Diyos. To win people to Christ. Ang point ng pagsasakripisyo, ang point ng pag-a-adjust, ng pagpapaalipin sa tao is for nothing else but to win them to Christ. So, example number 1 sa mga Hudyo. Sabi po sa verse 20, sa piling ng mga Hudyo, ako'y namuhay tulad ng isang Hudyo upang mahikayat ko sila. No? Si Pablo ay isang Hudyo, no, by birth, by nationality,
Ngunit, hindi na siya nagpapailalim sa mga batas at relihiyon ng mga Hudaismo. No? Ngunit sinabi niya na magpapailalim siya sa mga practice ng kanilang kultura. No? Sa mga bagay na hindi kumukontra sa salita ng Diyos. For example, sa Acts 16, mga gawa, 16 verse 3, anong nangyari? Pinatuli niya si Timoteo, dahil si Timothy ay kalahating Jew. Yung nanay niya ay Hudyo, ang tatay niya ay Hentil, no? Kaya pinatuli ni Pablo si Timoteo upang hindi nila siya mapagkamalan na tinatalikuran o nagpapakita ng kawalang galang sa kanyang pinagmulan. No? Akala mo mas magaling ka sa amin, ha? Tinalikuran mo yung culture natin. Pag ganun, no, wala, sarado na, covered na ang tenga nila. Hindi na sila makikinig. Hindi na siya makakapag-share ng gospel. Kaya't makakasama si Timoteo sa kanila at makakapag-ebanghelyo. Hindi niya ito ginawa bilang requirement ng kapatawaran ng kasalanan. Ito po ay pagsasailalim sa kultura. Para saan? Upang mailapit ko sila sa Diyos. No? Yung desire po ni Pablo na ma-save ang mga Hudyo, mga kababayan niya, no, ay hindi lang superficial na, sige, ma-save kayo. Sana ma-save kayo. Sana ma-save ang lahat. Sinabi po niya sa Roma 9 verse 3, no, dahil sa mga kalahi kong Hudyo, mas mamatamisin ko pang ako'y sumpain at mapahiwalay kay Kristo kung ito'y sa ikabubuti nila. Tunay ang pagmamahal ni Pablo sa kanyang mga kababayan at malalim ang kanyang pagmamalasakit sa kanila. Sa punto na ipagpapalit niya ang salvation niya para sa kanila kung maaari. Hindi lang ito wishful thinking or lip service. Totoo ang pagmamahal niya sa kanila. Pangalawa, so una is mga Hudyo, no? Pangalawa po, mga Hintil. Verse 21, sinabi po, sa piling naman ng mga Hintil na hindi saklaw ng kautusan, no, kasi ang mga Hudyo ay ang nakatanggap ng batas ng Diyos sa Old Testament, ang mga Hintil naman ay hindi. Ako'y naging parang Hintil upang sila'y mahikayat ko rin. Ang mga Hintil, kung di nyo po alam, ay ang mga Griego, ang lahat ng lahi at etnisidad na hindi Hudyo. Anyone na hindi Jew is a Gentile. Tayo po, Hintil po tayo kasama dyan. Hindi sila katulad ng mga Hudyo na binigyan ng batas ng Diyos sa lumang tipan at kaya sinabi na hindi sila saklaw sa kautusan. Katulad ng mga sa Hudyo, sinasabi ni Pablo na susunod siya sa mga kaugalian at mga tradisyon nang hindi sila mawalang galang sa kanya. Okay? Katulad po, for example, sa Mateo 22:37, kung saan sinaway ni Pablo si Apostol Pedro. Dalawang heavyweight, no? Paul versus Peter. Na umiwas, si Pedro kasi ay umiwas makikain at makihalubilo sa mga Hintil mula nung dumating ang mga Hudyo. So dati siya nakikisama, pero nung dumating yung mga Hudyo, ini-ignore na niya. Sa English nga, aloof, parang di pinapansin. No? Deadma. So syempre, kung kasama ka, anong nangyari dito? Ba't nag-iba to? Ikinahiya niya sila. Ngunit si Pablo ay nakisalamuha sa kanila ng walang hiya, kahit mahusgahan man siya nila. So that's another example. No? Hindi lang to inuutos ni Pablo, no? Or hindi lang niya sinasabi to, talagang ginawa niya ang lahat na ito. Ngunit alam ni Pablo, ang tendency ng tao, kapag nakihalubilo sa mga pagano, no? Inunahan niya na yung mga pilosopo dyan. Sabi niya, subalit, hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos, sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo.
Siyempre kasi, di ba, kung sinasabi mo, makikihalubilo, makikisama ako sa mga non-Christian, ano yan? Minsan mga inuman or what, gambling or whatever. So, nagbigay po si Pablo ng maliwanag na limitasyon o hangganan. Hinding-hindi pa rin tayo susunod sa kanila sa mga bagay na labag sa salita ng Diyos. Okay? Mga pilosopo dyan. Yung iba, obvious yan. Ngunit, sa totoo lang, yung iba naghahanap ng excuse eh. Okay? To be truthful. Sapagkat nasa ilalim pa rin siya daw ng kautusan ni Kristo na na ibigin ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, buong lakas at pag-iisip. No? So, kahit wala ka sa law of the religion, you're still under the law of love. You love God, kaya hindi ka pa rin magkakasala. So that's 2, mga hentil. Sino naman yung pangatlong example? Ang mga mahihina. Sabi sa verse 22, sa piling ng mahihina, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Yun na nun, upang mahikayat ko sila. Ano pong ibig silang mahihina? No, nasakop na yung mga Hudyo, nasakop na ang lahat ng mga hindi Hudyo, di ba lahat na yon? That's everyone. Ang mahihina man po ay yung mga mahihina sa pag-iintindi. Mga kasama sa both groups na mabagal makaunawa. No? Sinasabi po ni Pablo na magiging sensitibo siya sa level ng pag-iintindi ng mga tagapakinig niya at ibababa niya ang lalim ng pagtuturo niya sa kakayahan nila. Hindi po lahat ng tao ay nakakaunawa ng nauunawaan natin. Ito ay actually nakaka-intimidate para sa kanila. No, yung pag pinag-usapan natin ang doktrina, no, theology, gusto natin magbitaw ng mga salitang malalalim, no, yung mga predestination, no. Kapag kaharap po natin yung mga mahihina or mabagal makaunawa, actually mas nakakapag-create to ng barrier, no? Kapag hindi natin pinapansin na nahihirapan sila o nani-intimidate sila, ano yung sinasabi natin sa kanila? Na wala tayong pakialam sa kanila. At kapag ipanagmalaki pa natin ang kaalaman natin sa harap nila, no, ipinapakita po natin na mayayabang ang mga Kristiyano at ang pag-aaral ng Biblia ay para sa mayayabang. Lalong nagiging hindrance. For example, kung gusto kong matutunan mo ang basketball, no? Kung gusto kong mapahilig ka sa hilig ko, hindi ako magsisimula sa mga komplikadong terminology o mga complicated strategy, no? Kung gusto kong ma-attract ka sa passion ko, hindi kita lilituhin. Hindi kita tatakutin. Magsisimula po ako sa basics, dribbling, passing, shooting, di po ba? Yung mga basics, madaling maintindihan. Ganun din po, hindi dapat nakakalito ang katotohanan. Dapat nakakaliwanag ng unawa ang katotohanan. Dapat ipinapakita nito ang pagiging kamangha-mangha at kamahalan ng Diyos. Hindi po ba? Truth reveals God. Truth does not hide God. Hindi po sa ikokompromiso natin ang mga mahihirap na tanggapin na katotohanan ng gospel, okay? Kundi ibababa lang po ang lingwahe at mga konsepto na gagamitin. No? Our Christianity should not be about exclusivist elitism. Ipakita na nauunawaan din natin kung ano ang pakiramdam na maging ignorante. Kasi lahat naman po tayo nanggaling dyan, di ba? Ignorante po tayong lahat kung di lang dahil sa grasya ng Diyos. Na ang ating kaalaman ay biyaya lamang ng Diyos. Nang masabik din silang makamtan ito. Tapos sinabi, sa pagpapatuloy, sinabi ni Pablo, ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang
sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Lahat ng paraan, kahit ilan lamang mailigtas. No? Again, gumagamit siya ng opposite terms. All effort, all sacrifice, lahat ng pagtitiis, kahit ilan lang yung masave. At ano ang sabi ni Pablo dito? Worth it. Worth it na gawin yun. Nang mailigtas sila sa apoy, kahit mapaso man ang aking kamay, o braso, o buong katawan, worth it pa rin to save the lost. At ganun din dapat daw ang ugali natin. Ginagawa ko, verse 23, ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. So, itong mga sermon po natin the past few weeks na tungkol sa pagtatalikod sa mga karapatan, no? Hindi ang focus nito hindi po ito tungkol sa pagpapakasal, hindi ito tungkol sa karne, hindi ito tungkol sa sahod. Ang aral ay tungkol sa mga kundi tungkol sa pag-iebanghelyo. It's all about the gospel. Kailangan tanongin sa sarili, paano ko matatanggal lahat ng mga humahadlang sa pakikinig at pakikipag-usap sa akin ng mga tao sa buhay ko tungkol sa ebanghelyo? Na maipakita sa kanila na lahat ng tao ay may pangangailangan na matuwid ang relasyon sa Diyos. How do I remove all obstacles? Yan yung punto ng meat, ng marriage, at ng money. MMM. No? It's about sharing the gospel. Removing all stumbling blocks. At pag sinabi ni Pablo na makibahagi sa pagpapala nito, ang ibig sabihin naman po ito na ay kahit nasa kamay lamang ng Diyos ang kaligtasan ng tao, may pagkakataon din tayo na makasaksi ng pagbabago ng puso nila. Na makasaksi ng pagtatanggap kay Kristo. At ang espiritual na panganak ng isang tao kilala at mahal po natin. Hindi po ba ayaw ba natin yun? Don't we want to see the salvation of our loved ones? Mga kaibigan, sino po ang mga sa buhay mo na hindi paligtas sa kasalanan? Ano po ang mga oportunidad na binibigay sa iyo ng Diyos? Paano nahahadlang ang pakikinig nila sa ebanghelyo dahil sa iyo? Ito po ang mga tungkuling inaatang sa iyo. Hindi po ito ibig sabihin na itatakwil natin kaagad lahat ng biyaya natin sa atin ng Diyos, no? Hindi naman yun yung ibig sabihin. Kundi na kailangan natin suriin sino ang mga nasa kapaligiran lang natin ang may hadlang sa pakikinig sa ebanghelyo. Ito ba ay isang ugali natin? No? Pananalita natin? Baka yung pananamit natin? Paisa-isang sakripisyo lamang ang ibig sabihin kapag kailangan, tuwing kailangan. No? Hindi naman sinasabi na talikuran lahat ng biyaya ng Diyos, but be sensitive to those around you today in this sa daily life mo. At wag po din tayo magkakamali. Malinaw din po si Pablo na hindi tayo magkokompromiso sa kasalanan o maling katuruan. Madalas po kasing ginagamit ang talatang ito para ma-justify ang mga maling practice sa ministry. No? Wag natin banggitin ang kasalanan, wag natin banggitin ang impyerno, wag natin banggitin ang pagsisisi, mata-turn off sila. No? You're changing the gospel, and when you change the gospel, hindi na yun daw gospel. No, so klaro si Pablo, hindi po natin mayayakag ang tao na humiwalay sa mundo sa pagkikilos ng katulad ng mundo. At hindi po maaari natin baguhin o ibahin ang mensahe ng gospel na iwasan ang pag-usapan ang mga kasalanan at pagsisisi. Mga kapatid, kung pagkatapos ng lahat ng pagsasakripisyo natin at pag-accommodate sa kanila,
ay itinakwil pa rin nila ang ebanghelyo, ano po? So be it. If they still reject the gospel, pagkatapos mo i-sacrifice ang mga freedoms mo, so be it. Kahit wala tayong kasalanan, sa totoo lang po, nakaka-offend pa rin talaga ang ebanghelyo sa makakasalanan. Sa Diyos na ang problema nila, hindi sa'yo. Ngunit, wag po tayong mag-alala kasi hindi pa naman natin alam ang plano ng Diyos sa pagsasagip sa kanila. We don't know God's plan for them. Maaaring step 1 ka lang sa 100 steps nila to salvation or step 3 out of 1,000 steps. You don't know. So wag po ma-discourage kung after everything, i-reject pa rin nila ang gospel. Let God do His work. Ngunit mga kapatid, ang ina-assume po ng lahat ng lesson na ito na may pakialam ka sa mga ligaw sa kasalanan. May pakana lang ang utos na ito sa mga may pagmamalasakit sa mga unsaved. Sinusunod mo ba ang tungkuling iniatang sa'yo? Ang pag-aabuso nga sa kaligtasan natin ang pinakamalaking atraso na nakikita ng mga tao sa mga born again. Hindi po ba? Ayan, tinan mo, born again, no? Kung ano-anong ginagawa. Grabe, ang lalaswa nila, ang sasama nila, barumbado sila. Ang dami nating stumbling block sa mga non-Christian. Hindi po ito lesson na, wala, hindi yan nag-a-apply sa atin. No, that applies to all of us. Pag-ibig ang dapat maglimitado ng kaligtasan natin. Pag-ibig ang dapat maglimitado ng kaligtasan natin. Hindi takot, hindi obligasyon, kundi pag-ibig. At kung nandito po kayo ngayon at nang hindi sigurado ang status mo sa Diyos, at baka nagtataka po kayo kung bakit niya ito inuutos sa mga Kristiyano, sa mga anak niya, ito ay dahil ganun kanya kamahal. Sa kabila ng atraso nating pagiging makasalanan sa Kanya, siya ang lumalapit na maayos ang relasyon natin sa Kanya. Siya ang nagbayad ng kabayarang kamatayan para sa atin. At siya ang nagmamahal sa atin kahit nung itinatakwil pa natin siya. Kung kayo po or kung ikaw ay pagod na, sawa na sa pagiging alipin ng iyong kasalanan, naghihintay ang Diyos na patawarin ang lahat. Natanggapin ka ng buong puso. Namatay na nga siya para sa kasalanan mo at inutusan pa niya ang mga anak niya na magpakumbaba para sa iyo. Ano pa bang ebidensya ang kailangan mo na mahal ka niya? Let's pray. Panginoon, patawarin niyo po kami sa pag-aabuso ng aming kalayaan kay Kristo. Patawarin mo kami sa pagpapabaya sa mga bagay na nakaka-offend sa iba, na nagiging hadlang sa kanilang pakikinig o pag-uusap tungkol sa iyong ebanghelyo. Gawin niyo po kaming sensitibo, mahabagin at masunurin sa iyo. At para sa mga wala pang relasyon sa iyo, naway makita nila kung gaano mo sila kamahal upang sila ay lumapit sa iyo. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Kung tayo man po ay merong katangian na may hahalin tulad kay Apostol Pablo, ito ay na tayo ay sadyang makasalanan. At kung papaanong si Pablo ay natagpuan ang tunay na kaligtasan kay Jesus lamang, si Kristo ay nag-aalok sa atin ng isang paanyaya ngayon upang talikurin ang pasanin ng ating mga kasalanan at upang pasanin ang kanyang pamatok at makahanap ng kapayapaan at kaligtasan sa kanya. Sinabi niya sa Mateo 11, mga talatang 28 hanggang 30, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin,
at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Inaanyahan po namin na tumayo ang lahat at tayo tumugon sa panyayang ito at sa mga katotohanan ng ating narinig. Sabay-sabay po nating awitin ang Come, Lonely Heart. To the outsider's friend, to Jesus who seeks out the lost. Your cruel execution has come to an end. Find welcome, find home at the cross. No soul is too small for His mercy, no sin is too great for His grace. Come, lonely heart, to the outsider's friend. Find welcome, find home at the cross. Thirsty heart of the water of life, of bountiful soul-quenching grace. The world's broken cisterns cannot satisfy. The Savior is what your heart craves. No soul is too small for His mercy, no sin is too great for His grace. Drink, thirsty heart of the water of life. The Savior is what your heart craves. Rest, guilty heart, in forgiveness of sin, in pardon from shame's steering vice. Though Satan and sinners and conscience condemn, your soul may be spotless as Christ. No soul is too small for His mercy, no sin is
His grace. Joy, grateful heart in the hope you have found. For Jesus is mighty to save. For Jesus is mighty to save. Narito po muli si Brother JC para sa ilang mga paalala. Konting announcements lang po muna bago tayo mag-benediction. Sa Thursday po, Tagalog Bible Study via GFC Facebook page, 8 p.m. Pangalawa, Golden Ladies Bible Study po sa Friday, 1 p.m. live dito po sa GFC Center. And pangatlo, baptism class at saka actual na baptism sa September 14, Sabado, 10 a.m. at South Bay Clubhouse. Para sa mga nais dumalo, mangyari lamang po na magpatala sa likod pagkatapos ng worship service. Ngayon po, ang benediction natin ay nanggagaling po sa 1 Thessalonians 3, verse 12 to 13. Naway palaguin at pagpasaganin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao. Tulad ng pag-ibig namin sa inyo, nang sa gayoy palalakasin niya ang inyong loob upang kayo'y manatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang lahat ng kanyang mga hinirang. Amen. Blessed Sunday.